teachers sa totoo lang ay iyong experience ninyo. So laging sinasabi kanina bago ako umakyat dito sa stage, nakakagulat, hindi ko lang ma-blow up. Kasi nag-iisip ako nung paano ko ipapakita yung sinasabi ko na pag yung pattern mo paulit-ulit, mag-uulit din yung lesson na kailangan mong matutunan. And amazingly, nakakagulat ang Facebook ngayon. Iniisip mo pa lang, lumalabas. Hindi ako nagbibiro, ewan ko kung multo. Dati sabihin mo, nag-uusap kayo, kunwari nag-uusap kami about travel to you. May mga lalabas sa atin ng Italy. I mean, understandable yun kasi baka narinig niya eh. Wiset? Biro lang. Baka narinig niya. Pero ngayon, iniisip mo pa lang. Lumalabas. May explanation yan, pero hindi ko topic yun. So sabi dito, ayan o, ewan ko nakikita niyo, may red, tapos may green. Dito sa red, ano sabi niya? Every pattern in your life repeats until you learn the lesson. Paulit-ulit lang yung red. Every pattern in your life repeats until you learn the lesson. Magbe-break off ka, the moment you choose differently, you green. The loop ends and growth begins. So in other words, you really have to break from your patterns para magkaroon ng growth. So, ang unang bibigay sa inyo ng lesson dyan is your experience. If you keep losing people in your team, then there's something wrong that you have to change. If your income keeps on, nagpaplato lang siya, hindi umaakyat, then there must be some kind of adjustment as well. If it keeps going up, then maintain. Put more energy, put more momentum, agad ng pangat eh. Pero hindi mo pwedeng i-blame yung environment where mahalas ako eh, kaya pabagsak ng pagbagsak yung income ko. Yung marketing plan kasi, yung dati, swerte ako sa green, eh nag-orange, yung tuloy malas na ako. Guess nyo ako? Saan man kita ilagay, if you keep your patterns, if you keep your narrative, hindi ka mabago yung result mo. May mali ba doon? Sa lahat ng sinasabi namin mula kay Jen, kay Miko, sa akin, wala akong mali doon. Walang mali kung nalagasan ka, umalis ang tao mo, nag-join sa ibang program, nag-lino, nag-real estate, bumalik sa pinanggalingan. Wala akong mali doon. Walang mali sa ginagawa natin. All these are teaching you something. All these are lessons. Sabi mo lessons. Lessons. Lahat to, tawag dyan, feedback to eh. Sa tinatanim mo, sa ginagawa mo, tapos nagkaroon ng resulta yan, whether umalis, nag-maintain, umangat, nawalan ka, umalis and everything. Generally, ang tawag dyan, neutral lahat yan. Ang tawag dyan, feedback. Sa feedback na dumating, bumalik sa'yo, whether lumaki income, bumagsak income, na-maintain tao, umalis, lumipat, lahat yun neutral. Neither bad nor good. Ang tanong doon, yung feedback pag dumating sa'yo, anong adjustment ang gagawin mo? Kaya huwag kayo masasaktan sa sinabi ni Jen. Hindi ikaw pinatatamaan nun. Kayong lahat. Ako sinasabi mo, ako hindi po. Kayong lahat. So, any experience will keep repeating if you never learn the lesson. Now, leader na tayo eh. FP and SP and GP. FP, nagsama ka ng tatlo. Kaya ikaw yan kasi matured ka na. Wala nang sakitan dito. Ang bottom line dito, mag-adjust tayo para sa ikakabuti ng bawat isa sa inyo. Alam niyo mo bakit? May buhay kayo hinahawakan sa baba. May umalis? Fine. Ganun talaga eh. Ang asentry hindi perfect. Ang environment natin masaya. Yan ang pinipeg natin. Yan ang ito-promote natin. Mag-grow ka din and everything. But let me tell you this. Para magkaroon ng growth, kailangan meron ding challenge. This is a conducive environment where people can grow, but you will be challenged. Kasi pag hindi ka na-challenge, hindi ka mag-grow. Hindi ka magiging creative. Pag hindi ka nalagasan ng downline, ng SP, ng GP, hindi ka mag-iisip eh. Hindi ka mag-a-adjust. So these are all feedback mechanism na kailangan mong namnamin, alamin, entrepreneur ka na eh. Hindi na ito yung emotional ka. Entrepreneur ka na, hindi na katulad dati. Dati, emotional networker ka. Ngayon, itinatawid namin kayo from being a networker to that of an entrepreneur.
And let me tell you this, iba ang networker sa entrepreneur. Magaling lang tayo magbaliw. Sinasabi natin sa mga nire-recruit natin, mag-business tayo, mag-networking. Hindi po. Hanggat hindi nag-upgrade yung mindset mo to that of being an entrepreneur, you're still a network marketer. Mag-upgrade. Upgrade ng skills. Upgrade. Ba't may mawawala sa'yo? Hindi mo kapantay ng energy. Ba't may mawawala kay Ascendra? Hindi natin kapantay ng energy. The universe will push them away. Hindi natin ka-wavelength. Yes, mo? Bakit siya, Ascendra? Ascend to a new era. Yung sasama sa ating networker na ganun pa rin ang wavelength at hindi nakaangat sa new era, ipupush away sila rito. Lumabas yung subscription, ayaw na agad eh. Get out. Ganun kasimple. Papaliwanagan pa ba kita? Bakit kailangan? Sayang oras ko sa'yo, boy. FB, magpapaliwanag pa kayo sa subscription? Sayang oras mo. Hindi pinapaliwanag yun. Pag entrepreneur ka, gagawa ka ng paraan na may sarili kang sales mo. Nagets niyo ako? Yes. Papaliwanagan pa natin ng subscription. Ako po, huwag na lang, sayang oras namin sa'yo. Ang kailangan namin dito, ascended na. Ang kailangan namin dito, nag-rise up na. Ang kailangan namin dito, ibang level na. Nagets niyo ako? Yes. 6 months, don't consider yourselves failures if you never made it yet. What is 6 months? Nainip ka na kasi ang tagal mo nang nag-grind dati, dala-dala mo yung body clock mo sa old company mo. Pero 6 months old ka pa lang, boy! Don't be too hard on yourself. Huwag ka magalit. Tandaan nyo, kanina nabasa ko bago ako umakyat. Don't be too hard on yourself for the lessons you just learned now simply because only time can teach you. Huwag ka masyado magalit sa sarili mo dahil may mga lesson minsan na hindi mo agad natutunan kasi matututunan mo lang dahil sa panahon. Panahon lang ang makakapagturo sa'yo. Don't beat up yourself too much. Huwag mong bugbugin yung sarili mo. Huwag mong sabihin sa sarili mo, ano ba nangyari? Tanga mo, etc. Ang dami mong mali. No. Growth mo, nasa tamang panahon ka pa rin. Kasi ang talagang sadyang para sa'yo, tao man yan, income man yan, experience man yan, anything that is meant for you will never miss you, whether you like it or not. But anything that is not meant for you, kahit anong gawin mo, kahit itali mo pa sa paa mo, dahil hindi para sa'yo, aalis at aalis yan. Mawawala yan. Gets nyo ako? So now, we want to upgrade to a certain level na hindi na lang tayo nag-network basta-basta. Gusto namin kayong bigyan ng data para data-driven ka. Ang ganda nung sinabi ni Master Jedi kanina. Kasi Jedi. Sabi niyo, isipin mo yung data, may demographics, may age, may location, and everything. As a company, ano basa namin doon? Uy, mas maraming babae. 2:1. Therefore, masarap maglabas ng product na karamihan pang babae. Gets mo, di tamang-tama pala yung inner harmony. Kasi, ang members, lalaki, ilan ang lalaki, Jet? 4,000. Ang babae, almost 8,000. 7,000 plus. O di yung inner harmony, tama-tama sa may mga PCOS, doon sa mga hindi alam na may PCOS, because out of 4 people, women, 1 out of 4 may PCOS. Minsan, hindi mo alam na may PCOS ka. Maglalabas ng sabon, o di tamang-tama. O doong sabon, hindi naman dahil lalaki kami, nagsasabon din naman kami. Pero parang sa lahat. Gets mo ako? Pagdating ng panahon, paano pag yung date lang yun nasa inyo na? Nalaman mo mas malaming babae kaysa sa lalaki. O di magbibigay ka ngayon ng training, more on feminine or women-driven, women empowerment. O di alam na namin ngayon na dapat palang labas tayo ng skincare, makeup, and everything kasi karamihan babae. Iba pa yung binabae. May mali doon dyan eh. Dapat may third doon. Yun lang. So, wala naman tayong judgment pagdating dyan. Lahat yan pantay-pantay sa puso natin. But what we are saying is that gano'n ka-powerful ang data. One day makikita nyo, Luzon, Visayas, and Mindanao,
nagulat kami, even us nagulat kami, na mas marami tayong members sa Mindanao kaysa Visayas. For all we know, akala namin mas maraming nag-members sa Visayas. Yun pala, nung lumabas yung data, 17% ang Mindanao, 12% ang Visayas. O paano pagdating ng panahon, nakita mo yan? Na may grupo ka pala sa ganitong lugar, kailangan mong puntahan. Paano kung worldwide na tayo? Nagre-report sa yung analytics, ang laki ng grupo mo sa Africa versus sa Middle East versus sa Europe versus sa Asia, na dapat mo palang puntahan to, retirement, and everything. Nagets niyo ako? Yes. Data lang. Bibigyan kayo ng age group. Makita mo, karamihan pala ng mga grupo mo, Thunders. O di alam mo na ngayon, pag Thunders ang grupo, medyo magiging messaging mo, pang Thunders. Tama? Tapos nakita mo naman, karamihan, 80% ng grupo, whether Gen Z, Gen Y, Gen X, o di, alam mo na mga music sa Zoom meeting ninyo. Tama ba? Pagka patatanda, alam mo na ganang music. Engelbert Humperdinck. Nagets niyo ako? Hindi ka na chamba. On a macro level, pinapakita sa inyo yung benefit ng company sa data na to. What if yung data on a specific, lalabas yan sa analytics nyo kasi bottom line na gusto natin gawin sa Ascentra, maging leverage nyo yung technology sa pagpapalaki ng team ninyo. Maging leverage nyo kami, ang company. Ang gusto nating experience, katulad ng binabanggit ni COO kanina, gusto natin maging maayos lahat dito sa office. Para maging leverage nyo to. Para pag nagpupunta yung mga grupo nyo dito, seamless ang experience nila, ikaw, hindi ka na nila aabalahin. Hindi yung tatawagan ka pa, ayaw i-release check ko dito. Diba? Pati yung ganung sakit ng ulo, saan tayo ito? Nagbi-meeting ka, nagpo-motivate ka. Tapos yung grupo mo, pupunta sa office, problema check hindi marunong mag-apply ng ATM. Diba? Pumila doon, kailangan pala ng number. Tapos marireceive mo yung mga text na to. Gusto namin maging leverage niyo yung company to such an extent that you can freely do and build your business without any headache pag nagpupunta dito ang team ninyo. Hindi lang yung nagpupunta dito, mga grupo niyong OFW. Hindi niyo nasakit ng ulo dahil naturuan niyo sila paano mag-apply ng Union Bank ATM. Hindi niyo na problema paano nila kukunin ang komisyon nila kasi hindi na nila kailangan umuwi dito, kumuha ng cheque. Kasi kahit nasaan sila, basta merong Union Bank ATM at may Visa yung machine on the spot, pwede nilang ma-withdraw yung income nila. Hindi nyo na po problemahin yung remittances. Why? Nag-a-apply na tayo ng business account sa Western Union para hindi na pumupunta sa bulsa ng mga havers income ninyo na hindi mo naman ma-blame. Kasi pag nagipit, pag nagipit, tapos ginanito yung bulsa, may pera. Hindi nga lang kanya. You know, at a certain point, let me tell you this, ang hirap mag-judge ng tao lalo na pag-ipit na. Because you never know, ma-hospital ang anak, ma-hospital ang nanay sa probinsya, due ang kuryente, yung anak. And when the opportunity is there, kasi binigay natin yung opportunity na maghawa, how can you blame that person hawak niya? Anong babaguhin mo? Tanggalin mo yung opportunity na matetempt sila. So para hindi sila matetempt, o di gumawa tayo ng business account ng Western Union, o di gawin ng iba sa inyo, di gumawa kayo ng kultura na lahat ng padala, bank transfer, bank deposit. Kung kaya nila magpadala sa'yo, ba't di nila kaya mag-deposit sa bangko ng kumpanya? O create a culture in your team. Magsimula sa inyong FP. Lahat ng remittance, lahat ng pay-in sa hub na to, sa account ko, iuhulog, walang maghahawak sa inyo ng pera. And we want to make that kind of experience seamless. Kaya kami gumagawa ng accounts na yan, yung Western Union, bank transfer. Sooner, lalabas yung online payment natin na may credit card na and everything. May mga hindi lang po kami kontroladong third-party applications. Like for one, napakahirap mag-apply ng any M&M company ng credit card sa mga bangko kasi meron sila talagang stigma. Meron sila talagang meron silang tinatawag na judgment, prejudice sa ibang MLM. Di mo nga mablame ang maraming bangko kasi
ang daming MLM ang nagsara. Nang gumamit yung mga tao doon ng credit card. Kasi pag ang isang company, may credit card facility, gamit yung mga tao ng credit card. Ang nagbabayad ng credit card, bangko. So babayaran niya tong, sabihin na natin, company na to, nakuha na ng company yung bayad. Ang magbabayad ngayon dun sa bangko, si kliyente, yung may-ari ng credit card. Ito problema, paano pag nagsara yung company? So hindi makakasingil ngayon si credit card. Wala na rin yung kliyente. So they're very strict pagdating sa MLM kasi ang daming nagsarang MLM. Kaya minsan ang problema sa ganyan, kahit matino ang kumpanya, stricto pati sa'yo. Lalo na 6 na buwan pa lang tayo. So may mga ganong delays, hindi namin kontrolado yun. May mga third party, may mga facilities na minsan hindi natin mamadali. But let me just report to you, dahil reporting to sa isang kumpanya kasi, every end of the year, nagre-report po ang CEO sa board of directors. Ganun yan eh. So dito, ang structure natin sa Ascendra, every year, every end of the year, every first week of the year or every month or whatever, kami po together with the officers, nagre-report kami hindi sa board of directors. Nagre-report kami sa mga founding partners, sa mga SP at So, just to report to you at the rate that we are going for the last 6 months, ang efficiency natin in terms of structure, we are only 75% done. May 25% pa kaming deliverable sa inyo. Hindi pa tapos ang AI, lifestyle, e-com, learning hub, and everything. Marami pa kaming ibibigay sa inyo, ilalabas. But ang upside nito, 75% pa lang, ganito na rarating natin. How much more kung 100% efficient na ang system natin? Can you imagine for the last 6 months, 114 million payout na ganito ang structure, 75% pa lang tayo. Hindi pa 100% ng operations natin. So, ladies and gentlemen, kaya namin binibigay itong data na to. We want you to adjust. Kung nahirapan kayo mag-adjust, open door policy tayo. You can sit down with me, you can ask a meeting from me. Upo tayo para malaman nyo kung yung mga adjustment na kailangan gawin. Alright? And again, that's like what I said, yung energy, mawawala talaga yan sa mga hindi natin ka-level, hindi natin kapantay. So, okay lang yun. Don't worry. Kung may mga nakaramdam sa inyo, may mga naranasan inyong downside for the last few months, do not worry. Maging confident kayo sa sarili nyo kasi may skills ka na. Tama na yung attitude mo, tama na yung mindset mo, tama na yung environment mo. Huwag kang mag-worry. Makaka-build at makaka-build at makaka-build ka dito sa Ascendra International. Don't worry about it. Don't let your worry, your anxiety, don't let your unhappiness and negative emotions get in the way. Nandito kami to support you. Mas mataas, mas maganda ang support system mo dito, siguradong may mangyayari sa inyo. And ang dami nating tools na ilalabas. Nilabas natin yung Learning Hub, your AS coming up, yung e-com ninyo, yung UGC, User-Generated Content. In the next few weeks, mararamdaman ninyo across all platform ang ingay ng Best Barley, yung Barley Fusion natin at saka yung Omega Life. Kasi pati ito, papaviralin natin, TikTok, Shopee, Facebook, Instagram, lahat yan, i-ads din para hindi na kayo mahirapang mag-promote ng mga produkto. And not only that, yung mga influencers, they allowed us na yung gagawin nilang content, pwede nyo i-download at gamitin nyo free for the next 3 months. Tama ba ako, Marge? 6 months? Nung muli natin meeting, 3 months lang ha. So, 6 months na, boss. So, ano ibig sabihin ito? Yung makikita nyo magandang content nila, kasi gagawin nilang content per product, 3 video, tama, Omar? 3 video. Bawat user, bawat influencer, gagawa ng 3 video about Best Barley Fusion on Omega Life. 500 influencer po yan. Tig-3 bawat isa. 1.5 na agad. Ipopost nila sa TikTok, i-upload nila. Or other iba pang software. Pwede mong i-grab, pwede mong kunin for free.
kung ano yung mapili mong maganda, kung ano yung bagay sa'yo, parang i-re-upload, ipa-viral mo, i-ads mo kung gusto mo, free for the next 6 months. Paramihin natin yung reach niyan, dadami, para pagdating ng panahon, yung mga bago sa barley, pag naghanap sila ng barley, kahit marami nang nauna sa atin, 7 years, 10 years ago, pag type nila ng barley, ang lalabas, best barley. Nag-gets niyo ako? Yes! Kasi may nauna sa atin eh. Paano mo sasabayan yun? Ang laki ng billboard sa kung saan-saan. Ang lakas din magpa-ads and everything. Baka akala nila sila lang. Kaya natin. Ha? Kaya mas marami pa, 1,500 videos, i-ads natin, ipa-flag natin ang Sockman, TikTok and everything. Para pag may naganap, barley, ang unang lalabas, best barley.